Pagkatapos pumanaw ng aking asawa, sinabi ng mga anak niya, "Gusto namin ang mga ari-arian, ang negosyo, lahat ng iyon." Nakiusap ang abogado ko na lumaban ako. Sabi ko, "Ibigay na ninyo sa kanila ang lahat." Akala ng lahat na baliw na ako. Sa huling pagdinig, pinirmahan ko ang mga papeles. Ngumiti ang mga bata hanggang sa namutla ang kanilang abogado nang mabasa niya, "Ikinatutuwa kong naririto kayo. Sundan ang kwento ko hanggang sa katapusan at ikomento ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng kwento ko." Hindi pa nga natutuyo ang mga bulaklak sa libing, nagpasya na silang sirain ako. Nakaupo ako sa leather na upuan ni Ramon sa kanyang home office, ang parehong upuan kung saan siya gumugol ng di mabilang na gabi na sinusuri ang mga dokumento ng negosyo at nagpaplano ng aming kinabukasan. 22 taon ng pagsasama at ngayon ay kailangan kong magpanggap na ang dalawang lalaking nakatayo sa harap ko ay may karapatang magpasya ng aking kapalaran. Si Sixto, ang panganay na anak ni Ramon, ay isinuot ang pagpanaw ng kanyang ama na parang isang mamahaling suit, perpektong angkop para sa kanyang kapakinabangan. Sa edad na 45, taglay niya ang parehong kahangahangang presensya na dating taglay ni Ramon, ngunit wala ang init. Ang kanyang mga matang kulay, bakal ay tiningnan ako ng may malamig na kalkulasyon ng isang negosyanteng sinusuri ang isang masamang pamumuhunan. "Aling Clara," sabi niya, ang kanyang boses ay may tono ng pagmamataas na kinamuhian ko sa loob ng maraming taon. "Kailangan nating pag-usapan ang ilang praktikal na bagay. Si Emilio, 3 taon na mas bata, ngunit sa paanong paraan ay mukhang mas matanda na may manipis na buhok at malambot na panga, ay tumayo sa tabi ng kanyang kapatid na parang isang tapat na tenyente. Kung saan si Sixto ay matutulis na gilid at kalkuladong mga galaw, si Emilio ay pasibong agresyon na nakabalot sa pekeng pag-aalala. Alam naming mahirap ito," dagdag ni Emilio, ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatiya. "Ang pagkawala kay tatay ng biglaan, mahirap ito para sa ating lahat. Mahirap para sa ating lahat, na parang sila ang humawak sa kamay ni Ramon noong mahabang gabi sa ospital. Na parang sila ang gumawa ng mga imposibleng desisyon tungkol sa mga paggamot at pamamahala sa sakit. Dumating sila sa libing, syempre. Si Sixto ay lumipad mula sa kanyang law practice sa San Francisco. Si Emilio ay nagmaneho mula sa Los Angeles kung saan siya nagpapatakbo ng isang malabong consultancy business. Ngunit sa loob ng 3 buwan ng pagkakasakit ni Ramon, nang ito ay talagang mahalaga, ako ay nag-iisa. Anong uri ng praktikal na bagay? Tanong ko, bagaman isang bagay na malamig ang nagsimulang kumalma sa aking sikmura. Nagkatinginan sina Sixto at Emilio, isang tahimik na komunikasyon na pinagkalooban ng dekada ng magkasamang lihim at pagkakaintindihan. Iyon ay uri ng tingin na nagbubukod sa lahat ng iba pa sa silid, lahat ng tulad ko. "Ang mga ari-arian," simpleng sabi ni Sixto. "Ang mga asset ni tatay, ang mga properties, ang mga interes sa negosyo. Kailangan nating ayusin kung paano lahat ay maipamamahagi." Naramdaman ko ang paghigpit ng aking mga daliri sa mga braso ng upuan ni Ramon. Ang balat ay naging makinis mula sa maraming taon ng kanyang mga kamay sa parehong posisyon at nahanap ko ang kaginhawaan sa pamilyar na tekstura na iyon. Pinag-usapan namin ito ni Ramon ng husto. Tiniyak niya sa akin na lahat ay inasikaso na. "Opo, Emilio," ang kanyang tono ay nagmumungkahi na ako ay may nakaligtaan na maliwanag. Gumawa si tatay ng mga probisyon, ngunit marahil ay hindi niya na ipaliwanag ang buong pagiging komplikado ng sitwasyon. Si Sixto ay kumuha ng isang Manila folder mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa desk ni Ramon. Ang parehong desk kung saan hinagkan ako ni Ramon paalam tuwing umaga sa loob ng 22 taon. Ang folder ay makapal, opisyal ang dating, nakakatakot sa paraan na palaging ang mga legal na dokumento. Ang kalooban ay malinaw na malinaw. Patuloy ni Sixto, binubuksan ang folder na may theatrical precision.
Ang bahay dito sa Maynila na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 4.5 milyong piso ay mapupunta sa amin ni Emilio ng magkasama. Ang villa sa Boracay na nagkakahalaga ng 3.8 milyong piso ay mapupunta rin sa amin. Ang mga asset ng negosyo, humigit kumulang 2 milyong piso, ay maipamamahagi rin sa amin. Bawat numero ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang aming tahanan ang lugar kung saan kami ni Ramon ay nagtayo ng aming buhay ng magkasama, kung saan kami ay nag-host ng mga hapunan ng Pasko at mga pagdiriwang ng anibersaryo, kung saan kami ay nag-usap tungkol sa pagtanda ng magkasama na wala. Ang villa kung saan kami nagpalipas ng aming honeymoon, kung saan kami ay nagdiwang ng aming ika-10 anibersaryo, kung saan unang sinabi ni Ramon na mahal niya ako na wala. At ako? Tanong ko ng mahina. Bahagyang gumalaw si Emilio, ngunit nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Sixto. Well, natural, mayroong life insurance policy. 1 milyong piso. Dapat ay higit pa sa sapat yon para sa iyong mga pangangailangan sa hinaharap. 1 milyong piso para sa isang 53 taong gulang na babae na sumuko sa kanyang karera upang suportahan ang pamilya ng kanyang asawa. Para sa isang taong gumugol ng huling 2 dekada sa pamamahala sa tahanan ni Ramon, pag-ho-host sa kanyang mga business associate, pag-aalaga sa kanyang karamdaman. 1 milyong piso para magsimulang muli. Nauunawaan ko, sabi ko. Bagaman hindi ko talaga nauunawaan. Hindi ito tama. Nangako si Ramon na ako ay aalagaan, na hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa seguridad o katatagan. Hindi ito personal, Aling Clara, sabi ni Emilio. At ang pekeng kahinahunan sa kanyang boses ay nagpagimbal sa akin. Iyon lang ay palaging nilayon ni tatay na ang mga asset ng pamilya ay manatili sa loob ng linya ng dugo. Nauunawaan mo ba? Linya ng dugo. Na parang ang 12 taon na ginugol ko bilang asawa ni Ramon, bilang stepmother ni Sixto at Emilio, ay walang kahulugan. Na parang ang pag-ibig at pangako ay sa paanong paraan ay hindi gaanong valid kaysa sa genetics. Siyempre, dagdag ni Sixto, hindi kami walang puso. Maaari kang manatili sa bahay sa loob ng 30 araw habang ginagawa mo ang mga kaayusan. Sa tingin namin iyan ay higit pa sa patas. Patas? Akala nila 30 araw para alisin ang isang buhay ay patas. Tumingin ako sa paligid ng opisina, tinitingnan ang mga pamilyar na detalye na sa madaling panahon ay mapupunta sa iba. Ang bookshelf kung saan itinatago ni Ramon ang kanyang mga unang edisyon ng nobela. Ang bintana na tumatanaw sa hardin na aming pinlano ng magkasama. Ang maliit na larawan sa kanyang desk, hindi ni Sixto o Emilio, kundi ni Ramon at ako sa araw ng aming kasal. Pareho kaming tumatawa sa isang bagay na hindi ko na matandaan. May isa pang bagay, sabi ni Sixto, at mayroong isang bagay sa kanyang tono na nagpagawa sa akin na tumingin ng matalas. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa folder. Ito ay mas maliit, ngunit sa paanong paraan ay mas nakakabahala. Nagkaroon ng malaking mga bayarin sa medikal si tatay noong kanyang huling karamdaman. Ang insurance ay sumakop sa karamihan nito, ngunit mayroon pa ring humigit kumulang 900,000 piso na hindi pa nababayaran. Dahil ikaw ang kanyang asawa at ipinapalagay na gumawa ka ng mga desisyon sa medikal ng magkasama, ang ospital at mga doktor ay naghahanap sa iyo para sa pagbabayad. Tila bahagyang umikot ang silid, 900,000 piso na pagkakautang na mayroon lamang 1 milyong piso mula sa life insurance para bayaran ito. Iiwan nito ako ng 100,000 piso para muling buuin ang aking buong buhay. Ngunit sigurado ang mga ari-arian, simula ko, ang mga asset ng ari-arian ay nakatali sa probate. At dahil sa mga partikular na tuntunin ng kalooban, pinutol ni Emilio ng maayos. Ang mga utang na iyon ay itinuturing na hiwalay sa mga namana na ari-arian. Nakakalungkot, ngunit iyan ang paraan ng legal na gumagana ang mga bagay na ito. Tinitigan ko silang dalawa, ang dalawang lalaking ito na tumawag sa akin na nanay sa libing ng kanilang ama, true ni araw lamang ang nakalipas.
Si Sixto na may perpektong nakalahad na suwit at malamig na mga mata. Si Emilio na may malambot na tampok at boses na nagmumungkahi ng pag-aalala habang naghahatid ng kalupitan. Kailangan ko ng oras para iproseso ito, sabi ko sa wakas. Siyempre, sabi ni Sixto, tumayo at inayos ang kanyang jacket. Gamitin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Ngunit tandaan, ang 30 araw na orasan ay magsisimula bukas at ang mga bayarin sa medikal na iyon. Well, mas matagal itong nakaupo, mas nagiging komplikado ang mga bagay. Iniwan nila akong mag-isa sa opisina ni Ramon, napapalibutan ng mga multo ng aming buhay, ng magkasama at ng nakakalulon na bigat ng aking bagong katotohanan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang kaginhawahan, walang kasiguruhan, walang mungkahi na marahil ay maaari tayong magtulungan upang makahanap ng solusyon na nagpaparangal sa parehong mga kagustuhan ni Ramon at sa aking pangunahing pangangailangan ng tao para sa seguridad. Nakaupo ako doon habang ang liwanag ng hapon ay lumilipat sa silid, lumilikha ng mga anino na tila nanunuya sa liwanag na dating naming pinagsaluhan dito. Natagpuan ng aking mga kamay ang maliit na drawer sa desk ni Ramon kung saan niya palaging itinatago ang kanyang mga personal na gamit. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang resibo at business card, nahawakan ng aking mga daliri ang isang bagay na hindi inaasahan, isang maliit na susi na hindi ko pa nakikita dati. Ang susi ay lumang tanso, makinis na dahil sa paghawak. Hindi ito nagkasya sa anumang kandado na maiisip ko sa bahay, ngunit itinago ito ni Ramon sa kanyang pinakapribadong lugar. Bakit? Habang tinitingnan ko ang susi sa liwanag, napansin ko ang kotse ni Emilio na nasa driveway pa rin. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita ko sila ni Sixto na nakatayo sa tabi nito. Ang kanilang mga ulo ay magkalapit sa masiglang pag-uusap. Nagdiriwang sila na pagtanto ko, hinahati ang kanilang mana, nagpaplano kung ano ang gagawin nila sa kanilang bagong natagpuang yaman. Wala sa kanila ang tumingin pabalik sa bahay kung saan ang kanilang stepmother, ang asawa ng kanilang ama, ay nakaupo ng mag-isa sa mga guho ng kanyang buhay na nakalatag sa harap niya. Ngunit habang pinapanood ko silang umalis, isang bagay na kakaiba ang nangyari. Sa halip na ang kawalan ng pag-asa na inaasahan kong maramdaman, isang ibang emosyon ang nagsimulang mag-ugat. Nagsimula ito ng maliit, isang bulong lamang sa likod ng aking isipan, ngunit ito ay lumakas sa bawat sandaling lumilipas. Akala nila nanalo na sila. Akala nila matagumpay nilang binura ako sa mana ni Ramon. Binawasan ako sa wala maliban sa isang abala na kailangang pamahalaan sa pinakamababang legal na kinakailangan. Ang hindi nila alam, ang hindi nila posibleng malaman, ay si Ramon ay palaging mas tuso kaysa sa alinman sa kanyang 2 anak na napagtanto. At pagkatapos ng 12 taon ng pag-aasawa, ang ilan sa katalinuhang iyon ay napunta sa akin. Ang susi sa aking kamay ay tila umiinit habang hawak ko ito, na parang sinasabi nito sa akin ang isang bagay. Bukas malalaman ko kung anong kandado ang nabuksan. Ngayong gabi, hahayaan ko sina Sixto at Emilio na tamasahin ang kanilang tagumpay. Si Martin Morales ay ang abogado ni Ramon sa loob ng 15 taon. At sa lahat ng oras na iyon, hindi ko nakita siyang mukhang hindi komportable gaya ng dati habang nakaupo sa tapat ko sa kanyang opisina sa downtown. Ang kanyang karaniwang perpektong composure ay nabasag, nagpapakita ng nag-aalalang tao sa ilalim ng propesyonal na fasad. Aling Clara, sabi niya, inaalis ang kanyang salamin at nililinis ito sa 2 pagkakataon sa loob ng 20 minuto. Kailangan kong payuhan ka sa pinakamalakas na posibleng termino. Ito ay hindi ang tamang desisyon. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ng kanyang opisina sa ika-15 palapag, nagbibigay ng matalas na liwanag sa lahat. Ang ilog Pasig ay kumikislap sa ibaba namin at sa isang lugar sa mga kumikinang na gusali ng opisina sa kabilang ibayo ng tubig, ang mga tao ay gumagawa ng mga makatwirang desisyon tungkol sa kanilang buhay. Naiinggit ako sa kanila.
Nauunawaan ko ang iyong mga alalahanin, Mang Martin, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Ngunit ang aking isip ay nagpasya na. Inilapag niya ang kanyang salamin at sumandal, ang kanyang ekspresyon ay masigasig. Maaari mong ipaglaban ito. Ang kalooban. May mga irregularidad, mga katanungan tungkol sa estado ng pag-iisip ni Ramon sa huling rebisyon. Maaari natin itong kwestiyonin, ipagpaliban ng probate, pilitin sina Sixto at Emilio na makipag-ayos. Ginugol ko ang walang tulog na gabi sa pagbabasa at muling pagbabasa ng mga dokumento na iniwan sa akin ni Sixto. Sinusubukang unawain kung paano si Ramon, ang aking Ramon, ay maaaring isulat ako palabas ng aming pinagsasaluhang buhay ng lubusan. Ang wika ay malamig, klinikal, binabawasan ang 22 taon ng kasal sa ilang mga talata tungkol sa sapat na probisyon at angkop na mga kaayusan. Gaano katagal tatagal ang isang contest? Tanong ko. Mga buwan, posibleng mga taon. Ngunit aling Clara, magkakaroon ka ng tunay na pagkakataon. Kilala ko si Ramon at ang kalooban na ito. Hindi ito tumutugma sa lalaking kilala ko. Ang lalaking nagsasalita tungkol sa iyo ng may pagmamahal at paggalang. Pagmamahal at paggalang. Naisip ko na ba ang lahat ng mga pag-uusap kung saan tiniyak sa akin ni Ramon na ako ay aalagaan? Mali ba ang pagkakaintindi ko sa kanyang mga pangako na hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa aking hinaharap? At sa mga buwan o taon na iyon, ano ang aking ikabubuhay? Malinaw na sinabi ni Sixto na ang mga medikal na utang ay responsibilidad ko. 900,000 piso, Mang Martin. Kahit manalo ako sa contest kalaunan, ako ay mababaon sa utang bago pa man iyon. Naglipta ng panga ni Martin. Sina Sixto at Emilio ay naglalaro ng mahirap. Ngunit iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi mo dapat ibigay sa kanila ang gusto nila. Umaasa sila na matatakot ka o mapapagod kang lumaban. Tama siya. Siyempre. Bawat instinct ko ay sumisigaw na ito ay mali. Na si Ramon ay hindi nagplano na iwan ako na halos wala habang ang kanyang mga anak ay nagmamana ng milyon-milyon. Ngunit ang mga instinct ay hindi nagbabayad ng mga medikal na utang o nagbibigay ng bubong sa aking ulo. Paano kung ibigay ko lang sa kanila ang lahat ng gusto nila? Tanong ko ng mahina. Kumislap si Martin. Pasensya na, ano ang sinasabi mo? Paano kung pirmahan ko ang anumang mga papeles na kailangan nila, ilipat ang lahat ng mga claim sa mga ari-arian, umalis ng malinis? Gaano kabilis magagawa iyon? Aling Clara, hindi ka maaaring seryoso. Susuko ka sa iyong mga legal na karapatan na questionin. Gaano kabilis, Mang Martin? Tinitigan niya ako ng mahabang panahon. Ang kanyang profesional na maskara ay bumaba upang ipakita ang tunay na pag-aalala. Kung isusuko mo ang lahat ng mga claim at pipirmahan mo ang mga tamang pagpapalaya, 1 linggo, marahil 2. Ngunit bakit mo ito iisipin? Tumingin ako sa ilog muli, nanonood ng isang maliit na bangka na naglalayag sa agos. Ang kapitan ng bangka ay tila alam na alam kung saan siya papunta, sinusundan ng isang hindi nakikitang mapa na gumagabay sa kanya ng ligtas sa kanyang destinasyon. Dahil ang paglaban ay sisira sa akin, sabi ko sa wakas. Kahit manalo ako, iba na ang magiging ako sa pagtatapos nito. Mapait, pagod, walang pera. Marahil mas mabuti na tanggapin ang inaalok at bumuo ng isang bagay na bago. Sumandal si Martin sa kanyang upuan, pinag-aaralan ako ng matinding pagtuon na ginawa siyang isa sa mga pinakamatagumpay na abogado sa Maynila. Aling Clara, sa loob ng 30 taon ng praktika, wala akong kliyenteng kusang lumayo sa isang 7-figure inheritance. Dapat mayroong isang bagay na nawawala sa akin dito. Mayroong isang bagay na nawawala sa kanya, ngunit hindi ko maipaliwanag sa kanya. Hindi maipaliwanag ang katiyakan na lumaki sa akin mula nang matagpuan ang mahiwagang susi ni Ramon. Buong gabi kong hinanap ang bahay kung ano ang maaaring buksan nito. Sinusuri ang bawat drawer, bawat cabinet, bawat espasyo ng imbakan na maiisip ko. Wala. Ngunit ang susi ay tila mahalaga. Naramdaman ko na si Ramon ay sinusubukang makipag-usap ng isang bagay mula sa kabilang mundo. Marahil
Ay pagod na lang ako, sabi ko. Pagod na sa paglaban. Pagod na makita bilang ang sakim na stepmother na gustong magnakaw ng mana ng mga anak. Marahil mas madali na hayaan silang makuha ang sa tingin nila ay karapat-dapat. Ang sa tingin nila ay karapat-dapat. Naging matalas ang boses ni Martin. Aling Clara, hindi ito tungkol sa kung ano ang nararapat sa kanila. Ito ay tungkol sa kung ano ang nilayon ni Ramon. At sinasabi ko sa iyo, bilang kanyang abogado at kaibigan, ang kalooban na ito ay hindi sumasalamin sa kanyang tunay na kagustuhan. Bago ako makasagot, umugong ang telepono ko. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Aling Clara, si Emilio ito. Makikipagkita ba tayo ngayon para pag-usapan ang timeline para sa paglipat ng ari-arian? Nais naming gawin itong kasingkinis hanggat maaari para sa lahat ng kasangkot. Ang pagiging magalang ay halos mas masahol pa kaysa sa malamig na pagiging direkta ni Sixto. Nagpaplano na sila ng paglipat. Sabi ko, ipinapakita kay Martin ang mensahe, ang kanyang mukha ay naging madilim. Minamadali ka nila, klasikong taktika ng presyon. Aling Clara, nagmamakaawa ako sa iyo na isaalang-alang muli. Maglaan ng oras para magluksa, para iproseso ang iyong nawala. Huwag gumawa ng mga desisyon na hindi mababago habang ikaw ay nagugulat. Ngunit hindi na ako nagugulat. Ang pamamanhid na nagdala sa akin sa pamamagitan ng sakit at pagkamatay ni Ramon ay bumubuti, napalitan ng isang bagay na halos katulad ng kalinawan. Hindi ko kayang labanan sina Sixto at Emilio, kasama ang kanilang mga abogado at ang kanilang pakiramdam ng karapatan at ang kanilang malapit na kaalaman sa mga bagay sa negosyo ni Ramon. Ngunit marahil ay hindi ko kailangang labanan sila ng direkta. Kung pipirmahan ko ang mga papeles, sabi ko ng mabagal, ano ang eksaktong pipirmahan ko para isuko? Bumuntong hininga ng mabigat si Martin, kinikilala ang pagkatalo. Lahat ng mga claim sa pangunahing tirahan, ang Boracay property, ang mga asset ng negosyo, anumang pinagsamang account o investment, pananatilihin mo lamang ang life insurance payout at anumang personal na ari-arian na particular na iyo bago ang kasal. At bilang kapalit, sasang-ayon silang pangasiwaan ang mga medikal na utang mula sa mga pondo ng ari-arian bago ang pamamahagi. Makakalabas ka ng malinis sa mga obligasyong iyon. Iyan ay isang bagay. Kahit papaano ay maiiwan ako ng buong 2 milyong piso sa halip na 100,000 piso lamang pagkatapos ng mga pagbabayad ng utang. Hindi pa rin sapat para sa pangmatagalang seguridad, ngunit sapat na para mabuhay habang sinusubukan kong malaman kung ano ang susunod. Kailangan kong makita ang eksaktong wika, sabi ko. Binuksan ni Martin ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. I-draft ko ang isang bagay na protektahan ang iyong interes hanggat maaari sa ilalim ng mga pangyayari. Ngunit Aling Clara, kapag pinirmahan mo ito, wala nang balikan. Hindi ka magkakaroon ng legal na remedyo kung sa huli ay matuklasan mo ang impormasyon na maaaring nagpabago sa iyong desisyon. Nauunawaan ko, ngunit kahit na sinabi ko iyon, nagtataka ako kung talagang naiintindihan ko. Ang susi sa aking bag ay tila lumalakas. Isang patuloy na paalala na may iniwan si Ramon sa akin. Isang mensahe o tagubilin na hindi ko pa nabibigyan ng kahulugan. Gumagawa ba ako ng isang kakilakilabot na pagkakamali sa pamamagitan ng pagsuko ng napakadali? O ginagabayan ba ako ng isang instinct na mas malalim kaysa sa luhika? Muli kong tinawagan ang aking telepono. Ito ay si Sixto. Nanay, pinahahalagahan namin ang iyong kooperasyon sa mahirap na panahong ito. Nais ni Emilio at ko na gawing walang sakit ang transisyon hanggat maaari. Inay, tinawag niya akong nanay kapag may gusto siya, ngunit ito ay walang kabuluhan. Ngayon, saan nandoon ang familial concern na iyon noong mga huling buwan ni Ramon noong ako ay nakaupo ng mag-isa sa mga waiting room ng ospital? Gusto nila akong pirmahan ang lahat sa pagtatapos ng linggo, sabi ko kay Martin. Siyempre gusto nila. Kung mas mabilis makuha nila ang iyong pirma, mas kaunti ang oras para magbago ka ng isip o humingi ng pangalawang opinyon. Tinitigan niya ako ng matindi. Aling Clara, mayroong isang bagay tungkol sa buong sitwasyong ito na pakiramdam ko ay mali sa akin.
Sina Sixto at Emilio ay kumikilos na parang natatakot sila na baka may matuklasan ka na magpapagulo sa kanilang mana. Ang mga lalaki ay hindi karaniwang nagmamadali sa probate maliban kung mayroon silang dahilan upang mag-alala. Naisip ko rin iyon. Sa lahat ng taon na kilala ko sina Sixto at Emilio, hindi sila kailanman naging partikular na mahusay o madali tungkol sa anumang bagay. Si Sixto ay methodical sa kanyang fault at si Emilio ay positibong leisurely sa kanyang diskarte sa negosyo. Ang biglaang pagtulak para sa mabilis na resolusyon ay tila hindi katangian. Marahil ay sabik lang silang magpatuloy, sabi ko, kahit na hindi ko pinaniwalaan ang aking sarili. O marahil alam nila ang isang bagay na hindi mo alam. Isinara ni Martin ang kanyang laptop at muling sumandal. Aling Clara, magtatanong ako sa iyo ng isang beses pa. Maglalaan ka ba ng kahit 41 oras para pag-isipan ito? Matulog ka dito. Kausapin ang isang kaibigan, isang tagapayo, isang tao na hindi emosyonal na nakatuon sa resulta. Halos tumawa ako. Isang kaibigan? Sina Ramon at ako ay ang pinakamahusay na kaibigan ng isa't isa sa loob ng 22 taon. Pinayagan namin ang ibang mga pagkakaibigan na maglaho habang nakatuon kami sa pagbuo ng aming buhay ng magkasama, pagho-host ng kanyang mga business associate, pamamahala sa kanyang tahanan. Ako si asawa ni Ramon, ang stepmother ni Sixto at Emilio. Ngunit hindi ko kailanman lubusang naunawaan kung sino ako bilang isang individual na babae. Hindi ko kailangan ng 48 oras, sabi ko. Nagpasya na ako. Tinitigan ako ni Martin ng mahabang panahon, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sige, i-draft ko ang mga papeles, ngunit gusto ko ang lahat sa sulat. Ang kanilang kasunduan na pangasiwaan, ang mga medikal na utang, isang malinaw na timeline kung kailan mo matatanggap ang life insurance payout, at isang clause na nagpoprotekta sa iyo mula sa anumang mga claim sa hinaharap na nauugnay sa ari-arian ni Ramon. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan muna. Tutulungan kitang gawin ang marahil ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Habang lumalabas ako sa opisina ni Martin at naglalakad sa marble lobby patungo sa elevator, nahuli ko ang tingin sa aking refleksyon sa makintab na mga dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay isang taong halos hindi ko na nakilala. Mas matanda na tiyak, ngunit sa paanong paraan ay mas matatag, mas naroroon. Sa loob ng 10 taon, ako si asawa ni Ramon, tinukoy ng aking relasyon sa kanya at sa kanyang mga anak na lalaki. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay pumanaw, napipilitan akong alamin kung sino si Clara Morales Whitaker kapag nawala na ang mga tungkuling iyon. Nagbukas ang mga pinto ng elevator at pumasok ako. Habang bumababa kami patungo sa parking garage, hinawakan ko muli ang susi sa aking bag. May iniwan si Ramon sa akin. Sigurado ako doon. At anuman iyon, hindi alam ni Sixto at Emilio ang tungkol dito. Ang susi ay nagbukas ng isang safety deposit box sa First National Bank sa J Street. Isang kahon na hindi ko alam na umiiral. Gumugol ako ng 2 araw sa sistematikong paghahanap sa bawat pulgada ng aming bahay, lalong nababaling sa bawat walang laman na drawer at walang kabuluhang cabinet. Hanggang sa habang sinusuri ko ang wallet ni Ramon, ang wallet na ibinalik ng ospital kasama ang kanyang mga personal na gamit, natagpuan ko ang maliit na business card na nakasuksok sa likod ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. First National Bank na may numerong nakasulat sa likod, 379. Ang manager ng bangko, isang mabait na babae na nagngangalang Patricia na nakakaalala kay Ramon mula sa kanyang mga paminsan-minsang pagbisita, ay naghatid sa akin pababa sa vault na may naaangkop na pakikiramay. Si Mr. Whitaker ay napaka-espesipiko tungkol sa kahon na ito, sabi niya habang bumababa kami sa mga marble step. Tanging ikaw at siya ang may access. Binuksan niya ito mga X na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan na ang nakakaraan. Tama sa paligid ng oras na nagsimulang bumaba ang kalusugan ni Ramon noong nagsimula siyang magkaroon ng mga misteryosong pagpupulong sa negosyo na hindi niya kailanman maipaliwanag ng husto sa akin. Ang kahon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko at mas mabigat. Iniwan ako ni Patricia nang mag-isa sa maliit na viewing room.
at sa nanginginig na mga daliri, inangat ko ang metal na takip. Sa loob ay may mga dokumento, marami. Ngunit hindi ito ang mga legal na papel na inaasahan ko. Mga diwos o polisiya ng insurance o mga kontrata sa negosyo. Ito ay mga personal na liham, mga nakaprint na email, mga financial statement, at ang mukhang mga surveillance report. Ang unang bagay na nakakuha ng aking pansin ay isang liham sa sulat kamay ni Ramon na may petsang 2 buwan lamang bago siya pumanaw. Ang sobre ay may tatak na, para kay Clara, buksan lamang pagkatapos basahin ang lahat ng iba pa. Inilagay ko iyon at kinuha ang susunod na dokumento, isang nakaprint na pagpapalitan ng email sa pagitan ni Sixto at isang tao na nagngangalang Marcus Reyes. Ang timestamp ay nagpakita na ito ay mula 8 buwan na ang nakakaraan. At habang binabasa ko, lumamig ang aking dugo. Marcus, mas lumalala si tatay. Ang mga doktor ay nag-iisip na mayroon siyang mga 6 na buwan pa. Kailangan nating mas mabilis sa mga protokol ng paglipat. Maaari mo bang pabilisin ang mga papeles na pinag-usapan natin? Ang tugon ay kasing lamig din. Sixto, inihanda ko na ang mga dokumento ayon sa kahilingan. Kapag pinirmahan ng iyong ama, ang mga asset ng negosyo ay muling isasaayos sa ilalim ng mga shell company na itinatag namin. Ang mga personal na ari-arian ay maaaring mailipat kaagad pagkatapos ng pagkamatay. Paano ang asawa? Si Clara ay hindi magiging problema. Hindi niya nauunawaan ang panig ng negosyo at sa oras na malaman niya ang nangyayari, huli na ang lahat. Lubos na nagtitiwala si tatay sa atin. Kailangan kong basahin ito ng 2 beses bago naiintindihan ang kahulugan. Nagpaplano na sila ng ilang buwan. Habang inaalagaan ko si Ramon, nagdadala sa kanya sa mga appointment ng doktor, pinamamahalaan ang kanyang mga gamot, ang kanyang mga anak na lalaki ay nagpaplano na magnakaw, hindi lamang mula sa akin, kundi mula sa kanilang sariling ama. Ang susunod na dokumento ay isang bank statement para sa isang account na hindi ko kailanman narinig. Whittaker Holdings LLC. Ang balanse ay nagpakita ng 4.7 milyong piso. Sa ilalim nito ay isang nakasulat na tala mula kay Ramon. Clara, ito ang ating tunay na ipon. Akala ng mga bata ang lahat ng pera ko ay nakatali sa bahay at negosyo, ngunit inilipat ko ang malaking bahagi ng ating mga asset dito mga buwan na ang nakalipas. Sinusubukan kong protektahan tayo. 4.7 milyong piso. Hindi kami mahirap, hindi man lang kami middle class. Si Ramon ay tahimik na mayaman at sina Sixto at Emilio ay nagsisikap na magnakaw mula sa kanilang naghihingalong ama. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ko ang susunod na item, isang folder na may label na Private Investigation Confidential. Sa loob ay may mga litrato, mga financial record at isang summary report mula sa isang taong nagngangalang James David, isang lisensyadong pribadong investigador. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Sixto na pumapasok at lumalabas sa isang tila upscale na casino sa Maynila. Ang mga timestamp ay nagpapahiwatig na siya ay gumawa ng maraming paglalakbay sa nakaraang taon, kung minsan ay nananatili ng ilang araw. Ang mga financial record ay nagpapakita ng isang mas malungkot na larawan. Si Sixto ay may utang na 230,000 piso sa iba't ibang mga nagpapautang, karamihan ay konektado sa mga utang sa pagsusugal. Ang file ni Emilio ay halos kasing nakakabigla. Ang investigasyon ay natuklasan na ang kanyang consultancy business ay talagang isang harap-harapan para sa isang serye ng mga nabigong investment scheme. Nawala niya ang halos 300,000 piso ng pera ng ibang tao, kabilang ang mga pondo na nabibilang sa maraming matatandang kliyente na nagtiwala sa kanya sa kanilang mga ipon sa pagre-retiro. Parehong anak ni Ramon ay nalulunod sa utang at mga problemang legal. Walang kamangha-mangha kung bakit sila ay sabik na makuha ang kanilang mana. Ngunit ang pinaka-nakakawasak na dokumento ay isang medikal na ulat na may petsang 3 buwan bago ang pagkamatay ni Ramon. Hindi ito mula sa kanyang regular na doktor. Ito ay mula sa isang neurologist na hindi ko kailanman narinig. Ang buod ay maikli ngunit mapagpasyahan.
Ang pasyente ay walang mga senyales ng cognitive impairment o nabawasang kakayahan. Ang mga mental faculties ay nananatiling matalas at ang kakayahang gumawa ng desisyon ay buo. Sina Sixto at Emilio ay nagmumungkahi sa sinumang makinig na ang sakit ni Ramon ay nakakaapekto sa kanyang paghuhusga, na siya ay hindi may kakayahang gumawa ng matatag na mga desisyon tungkol sa kanyang ari-arian. Ngunit ang ulat na ito ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Si Ramon ay ganap na may kakayahang sa pag-iisip hanggang sa huli. Ang huling dokumento sa folder ay isang kopya ng ibang kalooban. Hindi ang ipinakita ni Sixto sa akin, ngunit ang may petsang 6 na linggo lamang bago ang pagkamatay ni Ramon. Ang kalooban na ito ay iniwan ang lahat sa akin na may mga mahinahon na trust fund para kina Sixto at Emilio na mababayaran taon-taon, ngunit hindi maaaring ma-access lahat ng sabay-sabay. Isang tala sa gilid sa sulat kamay ni Ramon ang nagsabi, "Original held by David and Associates, not Morales Firm." Kumakabog ang puso ko habang nagkakatugma ang mga piraso. May 2 kalooban. Sina Sixto at Emilio ay sa kung paano man nakakuha ng access sa isang mas lumang bersyon at ginagamit ito upang angkinin ang kanilang mana, habang ang tunay na huling kalooban ay ligtas na nakatago sa ibang law firm. Ngunit bakit hindi ako tinawagan ng David and Associates pagkatapos ng pagkamatay ni Ramon? Bakit ngayon ko lang ito natutuklasan? Inabot ko ang liham ni Ramon na nanginginig ang mga kamay at maingat na binuksan ang sobre. "Mahal kong Clara," nagsimula ito. "Kung binabasa mo ito, kung gayon ako ay wala na at ipinakita ng mga bata ang kanilang tunay na kulay. Ikinalulungkot ko na hindi ko masabi sa iyo ang tungkol sa lahat ng ito habang ako ay nabubuhay, ngunit kailangan kong matiyak ang kanilang pinaplano." Ang liham ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung paano si Ramon ay naghinala ng si Sixto at Emilio ay biglang naging napaka-attentive sa kanyang sakit, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sila ay nagpoposisyon ng kanilang sarili upang kontrolin ang kanyang ari-arian. Inupahan niya ang pribadong investigador, inilipat ang pera at nilikha ang masalimuot na plano upang protektahan ako. Ang mga bata ay nag-iisip na namamana nila ang bahay at ang negosyo. Ngunit ang hindi nila alam ay na-mortgage ko ang parehong mga ari-arian ng malaki sa nakaraang taon. Ang bahay ay may 1.2 milyong piso na lienlaban dito at ang negosyo ay may utang na 800,000 piso sa mga nagpapautang. Hindi sila nagmamana ng mga ari-arian, nagmamana sila ng utang. Tinitigan ko ang liham, halos hindi makapaniwala sa aking binabasa. Si Ramon ay halos nagbigay kina Sixto at Emilio ng isang poison pill na nakabalat kayo bilang mana. Ang life insurance policy na kanilang binanggit ay totoo. Ang liham ay nagpatuloy. Ngunit hindi ito para sa 1 milyong piso. Ito ay para sa 2.5 milyong piso at ang dagdag na pera ay para tulungan kang magsimulang muli. Si Martin Morales ay hindi dapat na humawak ng aking ari-arian. Sinibak ko ang kanyang opisina 2 buwan na ang nakakaraan, ngunit hindi ko sinabi sa kanya. Ang mga bata ay tiyak na nakumbinsi siya na irepresenta ang pamilya pagkatapos ng aking pagkamatay. Ang huling talata ay nagdala ng luha sa aking mga mata. Alam kong ito ay tila malupit, ngunit hindi ko kayang tumayo at panoorin silang magnakaw mula sa iyo sa paraang ninanakaw nila mula sa lahat ng iba pa. Sila ang pumili, Clara. Ngayon kailangan nilang mamuhay kasama ang mga kahihinatnan. Karapat-dapat ka sa mas mabuti kaysa sa kanilang planong ibigay sa iyo. Kunin mo ang pera, magsimulang muli at huwag kang lumingon. Palagi, Ramon. Nakakabit sa liham ang isang business card para sa David and Associates at isang tala na dapat kong kontakin sila kaagad pagkatapos basahin ang mga nilalaman ng safety deposit box. Umupo ako sa maliit na silid na walang bintana na iyon ng halos 1 oras, sinusubukang iproseso ang lahat ng aking natutunan. Hindi ako pinabayaan ni Ramon, pinoprotektahan niya ako. At sina Sixto at Emilio, ang mga lalaking tumawag sa akin na nanay sa libing na nagsalita ng napakagaling tungkol sa pamilya at mana, ay wala nang iba kundi mga karaniwang magnanakaw.
Ngunit mayroong ibang bagay, isang bagay na nagpagulo sa aking sikmura. Kung sina Sixto at Emilio ay desperado para sa pera na sila ay magnanakaw mula sa kanilang naghihingalong ama, ano ang gagawin nila kapag natuklasan nila na ang kanilang mana ay talagang isang bundok ng utang? Hahanapin nila ako? Susubukan ba nilang pilitin akong tulungan sila sa problemang pinansyal na itinayo ni Ramon para sa kanila? Maingat kong inilagay lahat ng mga dokumento pabalik sa safety deposit box, maliban sa business card at liham ni Ramon. Ang mga iyon ay maingat kong inilagay sa aking bag. Bukas, tatawagan ko ang David and Associates at malalaman ko kung ano mismo ang inayos ni Ramon. Ngunit ngayong gabi, kailangan kong umupo sa hapunan kasama sina Sixto at Emilio. Alam ang aking nalalaman ngayon tungkol sa kanila. Kailangan kong ngumiti at tumango habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano para sa aming mga ari-arian. Nagpapanggap na hindi ko alam na sila ay malapit ng magmana ng wala, kundi utang at mga problema sa legal. Habang nagmamaneho ako pauwi, tumunog ang aking telepono. Ito ay si Emilio. "Clara," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagmamahal. "Si Bianca at ako ay gustong-gusto kang imbitahan para sa hapunan ngayong gabi. Naisip namin na magiging maganda na magkaroon tayo ng oras ng pamilya bago natin tapusin ang lahat ng mga legal na bagay." Oras ng pamilya? Napakabait nila. "Mukhang maganda iyan," sabi ko, nagulat sa kung gaano katatag ang tunog ng aking boses. "Anong oras?" 7 May. "At Clara, gusto talaga naming malaman mo kung gaano namin pinahahalagahan kung gaano kahusay ang iyong paghawak sa lahat. Tatay ay magiging proud. Tatay ay magiging proud kung alam lang ni Emilio kung ano talaga ang iniisip ni tatay tungkol sa kanyang mga anak na adik sa pagsusugal, may utang na mga anak." Habang isinabit ko at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa marahil ang aking huling hapunan bilang miyembro ng pamilya Whittaker, napagtanto ko na may nagbago sa akin. Ang pagdadalamhati at pagkalito na dala ko mula sa pagkamatay ni Ramon ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay nahaluan ito ng isang bagay pa, isang bagay na mas matigas at mas nakatuon. Sina Sixto at Emilio ay nag-isip na sila ay napakatalino. Nanlilinlang sa isang nagdadalamhating byuda. Nagmamadali sa akin sa mga desisyon bago ako makapag-isip ng malinaw. Wala silang ideya na ang kanilang ama ay nasa hakbang na nauuna sa kanila sa buong panahon. At tiyak na wala silang ideya na ako rin ay magiging hakbang na nauuna sa kanila. Ang hapunan ay magiging napaka-interesante nga. Ang bahay ni Emilio at Bianca sa Granite Bay ay isang monumento sa hiniram na pera at pekeng tagumpay. Habang nagmamaneho ako papunta sa kanilang bilog na driveway, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bagong luxury car, isang BMW at isang Mercedes na malinaw na mas mahal kaysa sa kinikita ng karamihan ng tao sa isang taon. Ngayon naiintindihan ko kung saan nagmula ang pera. Binuksan ni Bianca ang pinto na nakasuot ng designer dress na marahil ay mas mahal kaysa sa aking buwanang budget para sa grocery. Sa edad na 38, na perpekto niya ang sining ng pagmumukhang mamahaling na panatili. Mga highlight na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat 8 linggo. Mga kuko na nangangailangan ng lingguhang pag-aayos. Mga alahas na kumikinang sa uri ng mga bato na may kasamang mga insurance writer. "Aling Clara," exclaimed niya, hinila ako sa isang air kiss na halos hindi dumampi sa aking pisngi. "Mukha kang napakaganda. Kumusta ka?" Ang pag-aalala sa kanyang boses ay kasing tunay ng kulay ng kanyang kuko. Ngunit ngumiti ako at nagkunwaring sumasang-ayon. "Nakamanage naman ako, mahal. Salamat sa pag-imbita sa akin." Nandun na si Sixto, nakahiga sa study ni Emilio na may scotch sa kanyang kamay, na marahil ay mas mahal bawat bote kaysa sa ginagastos ko sa grocery sa isang buwan. Ang silid ay pawang dark wood at leather na idinisenyo upang ipakita ang tagumpay at katatagan. Ang ipinapakita nito ngayon na alam ko na ang katotohanan ay desperadong overreach. "Nanay," sabi ni Sixto, tumayo para bigyan ako ng maikling yakap. "Mukha kang mas maayos. Nag-aalala ako para sa iyo pagkatapos ng ating pag-uusap kahapon.
Kahapon, nung sinabi niya sa akin na ako ay literal na homeless at bankrupt, napaka-touching concern. Lumabas si Emilio mula sa kusina na may hawak na wine glass na puno ng tila isang napakamamahaling Chardonnay. Clara, masaya akong makita kang makapunta. Nagluluto si Bianca buong hapon, ang kanyang sikat na herb-crusted salmon. Ang tatlo sa kanila ay gumalaw sa paligid ko na parang mga magagalang na host, nag-aalok ng mga inumin at appetizer, nagkokomento sa aking hitsura, nagtatanong tungkol sa aking mga plano. Ito ay isang masterol na pagganap ng pag-aalala ng pamilya, at kung hindi ko ginugol ang hapon sa pagbabasa tungkol sa kanilang mga utang, sa pagsusugal, at mga nabigong pakikipagsapalaran sa negosyo, marahil ay nahuli ako. Ang hapunan ay hinain sa kanilang formal na dining room, kumpleto sa china na mukhang pagmamay-ari sa isang museo at silverware na sapat ang bigat para maging armas. Si Bianca ay talagang nalampasan ang kanyang sarili. Ang salmon ay perpektong inihanda, ang alak ay mahusay na ipinares, ang presentasyon ay walang kamali-mali. Kaya, sabi ni Sixto habang inuunawa namin ang pangunahing ulam, tumawag si Martin Morales sa akin ngayong hapon. Binanggit niya na handa ka nang magpatuloy sa estate transfer. Kumuha ako ng isang masarap na kagat ng salmon, bumibili ng oras. Oo, napagpasyahan ko na ang pakikipaglaban para sa mga kagustuhan ni Ramon ay hindi ang paraan na gusto kong gugulin ang aking mga natitirang taon. Ang pagkakasundo ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang ginhawa na kumislap sa mukha ni Emilio ay halos nakakatawa. Iyan ay kahanga-hanga, Clara. Talagang kahanga-hanga. Tatay ay magiging napakasaya na malaman na nagtutulungan tayong lahat. Naghanda kami ng ilang mga papeles, dagdag ni Bianca. Inaabot ang isang Manila folder na nakalagay sa sideboard. Para lamang gawing opisyal ang lahat, ang aming abogado ang gumawa nito upang madagdagan ang kung ano ang hinahawakan ni Martin. Ang kanilang abogado. Siyempre, sila ay nagdala ng sarili nilang legal na representasyon. Naisip ko kung alam ng misteryosong abogado na ito ang tungkol sa mga utang sa pagsusugal ni Sixto o ang mga scheme ng investment fraud ni Emilio. Gaano ka-thoughtful, sabi ko, hindi hinahawakan ang folder. Ngunit dapat kong banggitin na nag-iisip ako tungkol sa mga medikal na bayarin. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng ilang grado. Anong uri ng pag-iisip? Tinanong ni Emilio, ang kanyang boses ay maingat na neutral. Well, 900,000 peso ay isang malaking halaga. Iniisip ko kung marahil ay dapat tayong magkaroon ng accountant na suriin ang mga likidong asset ng ari-arian bago ako sumang-ayon na akuin ang utang na iyon ng personal. Nagkatinginan sina Sixto at Emilio, ang parehong uri ng tahimik na komunikasyon na nasaksihan ko sa opisina ni Ramon, ngunit sa pagkakataong ito ay nabasa ko ang subtext. Natatakot sila na baka may matuklasan ako. "Colleen," sabi ni Sixto ng maingat. Akala ko ay ipinapaliwanag namin na ang mga asset ng ari-arian ay nakatali sa probate. Ang mga medikal na bayarin ay hiwalay sa mana. Siyempre, sabi ko ng masaya. Ngunit si Ramon ay palaging napaka-meticulous tungkol sa kanyang record keeping. Sigurado akong dapat mayroong dokumentasyon kung eksakto kung anong mga utang ang kabilang sa ari-arian kumpara sa kung ano ang itinuturing na personal na responsibilidad. Tumawa si Bianca. Ang tunog ay bahagyang masyadong maliwanag. Oh, pinangangasiwaan ni Emilio ang lahat ng nakakainip na pinansyal na bagay na iyon, hindi ba mahal? Mabilis na tumango si Emilio. Talagang. Lahat ay maayos na naiuri. Ang mga gastusin sa medikal ay napupunta sa iyo dahil ikaw ang asawa ni Ramon at ipinapalagay na kasangkot sa mga desisyon sa paggamot. Nakakaintindi ako, sang-ayon ko. Bagaman, nakakatuwa na hindi kailanman binanggit ni Ramon ang pag-aalala tungkol sa mga gastos sa medikal. Tila palagi siyang kumpiyansa na mayroon tayong sapat na insurance. Ang katahimikan ay nagtagal ng bahagya. Si Sixto ay humihinga ng malalim. Hindi lahat ay sinasagot ng insurance. Hindi sinasadya ang paggamot ni tatay ay medyo malawak sa mga huling buwan na iyon. Alam kong naglalakad ako sa mapanganib na teritoryo,
Ngunit hindi ko mapigilan na magtanong pa ng kaunti. Ipagpalagay ko na dapat kong direktang kontakin ang ospital. Kumuha ng isang itemized breakdown ng kung ano ang utang at kung ano ang aktwal na sinakop ng insurance. Ang tinidor ni Emilio ay nagkalat sa kanyang plato. Iyan ay, hindi kinakailangan, Clara. Naisagawa ko na ang lahat ng iyon ng napakabuti. Alam kong ginawa mo, sabi ko. Ngunit bilang byuda ni Ramon, nararamdaman kong responsable na maunawaan ko ng eksakto kung ano ang nangyari sa pinansyal sa panahon ng kanyang huling karamdaman. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kanyang alaala. Biglang tumayo si Bianca. Sino ang gustong mag-dessert? Gumawa ako ng chocolate tort recipe mula sa Food and Wine magazine. Halos tumakbo siya patungo sa kusina at hindi ko napansin ang makabuluhang tingin na inilagay ni Sixto kay Emilio. Sila ay natakot at ako ay halos nagsimula pa lang siya sa atin. Clara, sabi ni Sixto, sumandal na may kung ano ang akala kong isang paternal na ekspresyon. Sana ay hindi mo kino-question ang ating kasunduan dahil sa isang bagay na sinabi ng iba. Minsan ang mga taong hindi pamilyar sa estate law ay maaaring magbigay ng nakaliligaw na payo. Oh hindi, siniguro ko siya. Hindi ako kumo-question ng anuman. Sinusubukan ko lang na maging masusi. Si Ramon ay nagsabi palagi na ang diablo ay nasa mga detalye. Tumawa si Emilio ng kinakabahan. Mahilig ang tatay sa kanyang mga papeles. Talagang ginagawa niya. Sa katunayan, sinusuri ko ang kanyang opisina at patuloy akong nakakahanap ng mga dokumento na hindi ko naiintindihan. Mga bank statement para sa mga account na hindi ko pa naririnig. Mga papeles ng negosyo para sa mga kumpanyang hindi ko alam na siya ay kasangkot. Nawala ang kulay sa mukha ni Emilio. Anong uri ng mga dokumento? Oh, wala namang mahalaga, sigurado ako. Mga nakakalito lang na financial statement. Gayunpaman, nakahanap ako ng susi sa safety deposit box na hindi ko pa nakikita dati. Si Sixto ay naging napaka-stiff. Isang safety deposit box? Oo, hindi ba't kakaiba? Akala ko alam ko ang lahat ng mga kaayusan sa pananalapi ni Ramon, ngunit tila mayroon siyang ilang mga account at kahon na hindi ko alam. Hayaan mo na kami ni Emilio ang tumulong sa iyo na suriin kung ano ang mahalaga at ano ang hindi. Napakabait mo, sabi ko. Ngunit sa tingin ko ay gugustuhin ni Ramon na maunawaan ko mismo ang ating sitwasyon sa pananalapi. Pagkatapos ng lahat, ako ay mag-iisa mula ngayon. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda akong umalis, dinala ako ni Sixto sa aking sasakyan. Clara, sabi niya, kamay niya sa pinto ng aking sasakyan. Tungkol sa mga dokumentong binanggit mong natagpuan. Oo, marahil ay pinakamahusay kung dadalhin mo sila sa ating susunod na pagpupulong. Hayaan mo kaming tulungan kang ayusin kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Ang sistema ng pag-file ni tatay ay hindi laging lohikal. Ngumiti ako sa kanya. Ang parehong magalang ng ngiti na isinuot ko buong gabi. Siyempre, Sixto, ang pamilya ay dapat tumulong sa pamilya. Ngunit habang nagmamaneho ako palayo, nahuli ko ang tingin sa kanya sa aking rearview mirror, nakatayo sa driveway na ang telepono ay nakapatong na sa kanyang tainga. Gumagawa siya ng isang tawag na hindi maaaring maghintay hanggang makabalik siya sa loob. Pagdating ko sa bahay, tumutunog na ang telepono ko. Ito ay isang numero na hindi ko kinikilala. Byuda Whittaker, ako si James David mula sa David & Associates. Naniniwala akong mayroon kang ilang mga dokumento na nabibilang sa aking opisina. Mr. David, sabi ko, nakaupo sa upuan ni Ramon sa kanyang study. Paano mo nalaman na natagpuan ko sila? Ang iyong asawa ay napaka-espesipiko sa kanyang mga tagubilin. Kung natagpuan mo ang safety deposit box, dapat akong makipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 24 oras. Ma'am, kailangan nating magkita sa lalong madaling panahon. Mayroong ilang mga bagay tungkol sa ari-arian ng iyong asawa na kailangan mong malaman bago ka pumirma ng anumang bagay kina Sixto at Emilio. Anong uri ng mga bagay? Mga bagay na magbabago ng lahat, Byuda Whittaker. Lahat. Habang isinabit ko ang telepono at tumingin sa paligid ng study ni Ramon,
Ang aking study na ngayon, napagtanto ko na ang hindi nakikitang laro na nilalaro ko buong gabi ay malapit ng maging napakalinaw. Sina Sixto at Emilio ay nag-isip na sila ay nanlilin lang sa isang biyuda na nagluluksa. Ngunit wala silang ideya na ang kanilang ama ay naglalaro ng mas mahaba, mas sopistikadong laro. Ang opisina ni James David ay hindi katulad ng makintab na suite ni Martin Morales sa downtown. Matatagpuan sa isang katamtamang gusali sa Midtown Manila, ito ay may komportable, nakatira sa pakiramdam ng isang lugar kung saan ang totoong trabaho ay ginagawa kaysa sa mga kahangahangang kliyente ang hinahabol. Si Mitchell mismo ay isang sorpresa, isang lalaking mahinahong nagsasalita sa kanyang 60s na may mga mabait na mata at mga kamay na nagpakita na nagtrabaho siya para sa lahat ng kanyang nakuha. Biyuda Whittaker, sabi niya, tumayo mula sa likod ng isang desk na organisadong kaguluhan. Salamat sa pagdating ng mabilis. Mangyaring umupo, marami tayong pag-uusapan. Umupo ako sa kupas na leather na upuan sa tapat ng kanyang desk. Ang aking bag na naglalaman ng liham ni Ramon ay mahigpit na nakalagay sa aking kandungan. Mr. David, kailangan kong aminin na nalilito ako tungkol dito. Hindi ko alam na si Ramon ay nag-hire ng ibang abogado. Nag-hire siya sa akin mga 8 buwan na ang nakakaraan, sabi ni David, kumukuha ng isang makapal na file. Sa simula, ito ay para lamang sa isang diskretong investigasyon sa ilang mga financial irregularities na napansin niya. Ngunit habang natuklasan namin ang mas maraming impormasyon, ang aking tungkulin ay lumawak ng malaki. Binuksan niya ang file at nakita ko na naglalaman ito ng mga kopya ng marami sa parehong mga dokumento na natagpuan ko sa safety deposit box, kasama ang iba na hindi ko pa nakikita. Ang iyong asawa ay isang napakamasusing tao, Biyuda Whittaker. Nang mapagtanto niya kung ano ang pinaplano ng kanyang mga anak, bumuo siya ng isang komprehensibong estratehiya upang protektahan ka at matiyak na sila ay nahaharap sa mga kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon. Ang investigasyon ay nagpakita na sila ay nagnanakaw mula sa kanya. Tumango si David ng madilim. Si Sixto ay nagpapalsipika ng pirma ng kanyang ama sa mga loan document, gamit ang negosyo ng pamilya bilang collateral para sa kanyang mga utang sa pagsusugal. Si Emilio ay mas malala. Siya ay sistematikong naglilipat ng mga pondo mula sa mga account ng kliyente patungo sa kanyang sariling mga shell company. Pareho silang nahaharap sa mga posibleng legal na parusa kung ang kanilang mga aktibidad ay lumabas. Naramdaman ko ang lamig na kumalat sa aking balat. Mga legal na parusa, grand larceny, wire fraud, elder abuse. Maaaring naaresto ng iyong asawa ang pareho nila. Sa halip, pinili niya ang isang mas malikhaing anyo ng hustisya. Kumuha si David ng ibang set ng mga dokumento at ikinalat ang mga ito sa kanyang desk. Ito ang mga real estate record para sa bahay at sa Boracay property. Noong 6 na buwan na ang nakakaraan, ang parehong mga ari-arian ay na-leverage hanggang sa maximum. Kumuha ang iyong asawa ng mga mortgage na nagkakahalaga ng kabuuang 1.2 milyong piso para sa bahay at 800,000 piso para sa villa. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Pagmamay-ari namin ang parehong mga ari-arian nang walang anumang bayarin. Dahil alam niyang mamamana sila ni Sixto at Emilio at nais niyang tiyakin na mamamana nila ang mga kaakibat na utang. Ang pera mula sa mga mortgage na iyon, ito ay ligtas na nakalagay sa Whittaker Holdings account na tanging ikaw lamang ang makaka-access. Umiikot ang ulo ko habang sinusubukan kong iproseso ang sinasabi niya sa akin. Kaya, kapag namana nila ang mga ari-arian, namamana nila ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 milyong piso, ngunit may mga mortgage na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Sila ay magkakautang ng 600,000 piso na higit pa sa halaga ng mga bahay. Hindi iyan posible. Ipinakita nila sa iyo ang kalooban. Binigyan kanila ng lumang kalooban, pinutol ni David ng malumanay. Isang kalooban na napalitan ng isang huling bersyon na iyong isinagawa 6 na linggo bago ang kanyang pagkamatay.
Ang tunay na kalooban ay nag-iiwan ng lahat sa iyo na may kondisyon na kung pipiliin mo, maaari mong bigyan ng regalo ang mga ari-arian kina Sixto at Emilio. Ang pagpili ay ganap na sa iyo. Ibinigay niya sa akin ang isang kopya ng tunay na kalooban. Habang binabasa ko ang legal na wika, isang clause ang lumitaw. Iniiwan ko ang desisyon kung ano kung mayroon man ang aking mga anak na sina Sixto at Emilio ay mamamana ng buo sa aking minamahal na asawa Clara na nagtitiwala sa kanyang karunungan at paghuhusga upang matukoy kung ano ang tunay na nararapat sa kanila. Si Ramon ay iniwan ito sa akin. Bumulong ako. Oo, at Byuda Whittaker, mayroon pang iba. Ang life insurance policy ay hindi para sa 1 milyong piso. Ito ay para sa 2.5 milyong piso. At may karagdagang policy para sa 1.5 milyong piso na hindi alam ni na Sixto at Emilio. 4 milyong piso. Pinagsama sa pera na inilipat ni Ramon sa mga protektadong account, hindi lang ako ligtas, ako ay mayaman. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, patuloy ni David, na idokumento ng iyong asawa ang lahat. Bawat peking pirma, bawat mapanlinlang na paglilipat, bawat kasinungalingan na sinabi ni na Sixto at Emilio noong siya ay may sakit. Kung pipiliin mong ipagpatuloy ang mga legal na parusa, mayroon kaming higit sa sapat na ebidensya upang matiyak ang mga conviction. Ang silid ay tila bahagyang gumalaw habang ang buong saklaw ng plano ni Ramon ay naging malinaw. Hindi niya lang ako pinrotektahan. Binigyan niya ako ng kapangyarihan na magpasya ng kapalaran ni na Sixto at Emilio. Ano ang mangyayari kung hindi ako magpatuloy sa mga parusa, ngunit hindi ko rin ibigay sa kanila ang mga ari-arian? Wala silang matatanggap. Namamana nila ang pagmamahal ng kanilang ama at ang mga alaala ng kanilang kabataan at iyon lamang. Samantala, sila ay nahaharap pa rin sa mga utang na naipon na nila at ang mga nagpapautang na naghihintay sa kanilang mana upang bayaran sila pabalik ay hindi magiging napakaunawain. Bago ako makasagot, tumunog ang aking telepono. Si Sixto iyon. Huwag mo itong sagutin, payo ni David. Hindi pa. May ilang mga bagay pa na kailangan mong malaman. Ngunit patuloy na tumutunog ang telepono at isang bagay sa pagpupumilit nito ang nagpagulo sa akin. Sa wakas, sinagot ko ito. Clara, ang boses ni Sixto ay nahihirapan, halos nagpapanik. Kailangan nating mag-usap, may nagkaroon ng pag-unlad. Anong uri ng pag-unlad? May tumawag kay Emilio ngayong umaga mula sa David and Associates. Sinasabi nila na mayroon silang mga dokumento na pumapalit sa kalooban na ating pinagtatrabahuhan. Ito ay lubhang nakakabahala, Clara. Iniisip namin na maaaring mayroong sinusubukang mandurugas sa ari-arian. Tumingin ako kay David na umiling ng ulo na maaaring may halong pagtawa. Sixto, hindi ko naiintindihan kung anong uri ng mga dokumento. Mga legal na papeles na walang kabuluhan. Pakinggan mo, nanay, sa tingin ko ay dapat kang pumunta sa opisina ni Martin Morales kaagad. Kailangan nating ayusin ito bago ka pumirma ng anumang bagay o gumawa ng anumang desisyon na maaari mong pagsisihan. Ang pagkaapurado sa kanyang boses ay nagsasabi, natuklasan nila na hindi sila namamana ng inaakala nila at sila ay nagpapanik. Pupunta ako doon sa loob ng 1 oras, sabi ko at isinabit. Si David ay sumandal sa kanyang upuan. Kaya, Byuda Whittaker, dumating na ang sandali ng katotohanan. Ano ang gusto mong gawin? Tinitigan ko ang mga dokumento na nakalatag sa kanyang desk. Ebidensya ng mga tao ng panlilinlang at pagnanakaw, patunay ng maingat na pagpaplano ni Ramon, at ang legal na pundasyon para sa anumang desisyon na gagawin ko sa susunod. Gusto kong maintindihan ang isang bagay, sabi ko ng dahan-dahan. Kung ibibigay ko sa kanila ang mga ari-arian na may mga mortgage, legal ba silang obligadong bayaran ang mga utang na iyon? Talagang, ang mga mortgage ay naililipat kasama ng mga ari-arian. Magkakaroon sila ng 30 araw para mag-refinance o umako ng mga utang o maharap sa foreclosure. At dahil sa kanilang mga kasalukuyang utang at mga problema sa kredito, walang bangko ang magre-refinance sa kanila.
Mawawala ang mga ari-arian at magkakaroon pa rin ng mga balanse na kulang. Naisip ko ang hapunan kagabi tungkol sa designer dress ni Bianca at sa mga mamahaling kotse sa kanilang driveway, tungkol sa casual arrogance ni Sixto at sa pekeng pag-aalala ni Emilio. Naisip ko ang 22 taon ng pagtrato bilang isang outsider sa aking sariling pamilya, ng pagiging dismiss, pagiging patronized, at sa huli ay pagiging pinagtaksilan. Ngunit higit sa lahat naisip ko si Ramon na nakahiga sa kama ng ospital na iyon. Alam kung ano ang pinaplano ng kanyang mga anak, nagtatrabaho kahit sa kanyang mga huling linggo upang protektahan ako mula sa kanilang kasakiman. Mr. David, sabi ko, tumayo at pinapatag ang aking palda. Naniniwala akong oras na para malaman ni na Sixto at Emilio ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pinili. Habang nagmamaneho ako patungo sa opisina ni Martin Morales, ang aking telepono ay umugong na may tuloy-tuloy na serye ng lalong desperadong mga text message. Sixto, nanay, huwag kang pumirma ng anuman hanggang hindi natin ito inaayos. Emilio, Clara, may mga taong sumusubok na samantalahin ang iyong pagdadalamhati. Mag-ingat ka. Bianca, tayong lahat ay pamilya dito. Huwag mong hayaang pumasok ang mga estranghero sa pagitan natin. Pamilya. Akala pa rin nila magagamit nila ako sa salitang iyon. Ngunit habang nagmamaneho ako papunta sa parking garage ng gusali ni Martin, napagtanto ko na may nagbago ng fundamental. Sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, hindi ako naglalakad sa isang pagpupulong bilang asawa ni Ramon o bilang stepmother ni Sixto at Emilio. Naglalakad ako bilang Clara Whitaker, isang babae na may 4 milyong piso, kumpletong legal na dokumentasyon ng mga krimen ng kanyang stepson at ang kapangyarihang magpasya sa kanilang hinaharap. Ang takot, nagdadalamhati na byuda na inakala nilang kanilang nililinlang ay nawala na. Sa kanyang lugar ay isang tao na mas mapanganib, isang babae na walang natira na mawawala at lahat ay makukuha. Ang conference room sa Morales & Associates ay hindi naramdaman na kasikip. Sina Sixto at Emilio ay nakaupo sa isang panig ng makinis na mahogany table, ang kanilang mga mukha ay maputla ngunit determinado. Si Martin Morales ay nakaupo sa ulo ng mesa, mukhang mas hindi komportable kaysa sa dati kong nakita. Si James David ay nakaupo sa tabi ko, isang makapal na briefcase sa kanyang paanan at ang kalmadong kilos ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Clara, nagsimula si Sixto bago pa man makapagsalita ang iba. Masaya kaming narito ka. Ang buong sitwasyon na ito ay naging napakahirap unawain at kailangan nating linawin ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Anong uri ng mga hindi pagkakaunawaan? Tanong ko. Pagupo sa aking upuan at mahinahong ipinagsama ang aking mga kamay sa aking kandungan. Sumingit si Emilio, ang kanyang boses ay nahihirapan sa peking pag-aalala. May nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa ari-arian ni tatay, mga claim tungkol sa iba't ibang mga kalooban, mga nakatagong account, mga bagay na hindi talaga makatuwiran. Nag-aalala kami na ang mga hindi tapat na tao ay maaaring sumusubok na samantalahin ang iyong pagdadalamhati. Humihinga ng malalim si Martin Morales. Clara, kailangan kong aminin na nalilito rin ako. Ang Mr. David dito ay inaangkin na mayroon siyang mga dokumento na pumapalit sa kalooban na aking ginagawa. Ngunit hindi kailanman binanggit ni Ramon ang pagpapalit ng mga abogado o paglikha ng mga bagong estate document. Iyon ay dahil hindi ka na pinagkakatiwalaan ni Ramon, sabi ko ng mahina. Ang silid ay naging tahimik na patay. Si Martin ay namumula habang sina Sixto at Emilio ay nagpapalitan ng tingin ng purong takot. Pasensya na, sabi ni Martin. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang liham ni Ramon, ang liham na natagpuan ko sa safety deposit box. Natuklasan ni Ramon na may isang tao sa iyong opisina ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang estate planning kina Sixto at Emilio. Hindi niya matiyak kung ito ay ikaw mismo o isang tao sa iyong opisina, kaya nagpasya siyang dalhin ang kanyang negosyo sa ibang lugar. Iyon ay imposible, sabi ni Sixto ng mabilis. Lubos na pinagkakatiwalaan ni tatay si Martin. Talaga ba?
Tumingin ako diretso kay Sixto, nasisiyahan sa kung paano nagsimulang mabasag ang kanyang kumpiyansa na fasad. Kung gayon, bakit niya lihim na umupa ng isang pribadong investigador 8 buwan na ang nakakaraan upang tingnan ang iyong mga aktibidad sa pananalapi? At bakit niya inilipat ang 4.7 milyong piso sa mga account na tanging ako lamang ang makaka-access? Si Emilio ay naglabas ng isang tunog na parang sisinghot. 4.7 milyong piso. Hindi iyan posible. Hindi ganyan kalaki ang likidong asset ni tatay. Sa katunayan, mayroon siya, sabi ni James David. Binubuksan ang kanyang briefcase at kumukuha ng isang makapal na folder. Ang iyong ama ay mas mayaman kaysa sa inyong dalawa man lang na napagtanto. Siya ay tahimik na nagbuo ng isang portfolio sa loob ng maraming taon, partikular upang matiyak ang seguridad ni Clara pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Nagkalat siya ng mga dokumento sa mesa. Mga bank statement, investment record, property deed. Ang bahay na iniisip mong minamana, mayroon itong 1.2 milyong piso na mortgage laban dito. Ang villa sa Boracay, 800,000 piso na mga lien. Kumuha ang iyong ama ng mga pautang na ito partikular upang magbigay ng pasanin sa anumang mana. Ang mukha ni Sixto ay nagbago mula sa maputla patungong kulay abo. Nagsisinungaling ka. Natatakot akong hindi, patuloy ni David ng mahinahon. Naidokumento ng iyong ama ang lahat ng napakamaingat, kasama ang iyong mga utang sa pagsusugal, Sixto, 230,000 piso sa iba't ibang nagpapautang at ang mga mapanlinlang na investment scheme ni Emilio na nagkahalaga sa mga kliyente niya ng halos 300,000 piso. Ito ay panliligalig, sabi ni Emilio. Ang kanyang boses ay kumakalaklak. Hindi mo mapapatunayan ang alinman dito. Ngumiti si David at kumuha ng isa pang folder. Sa katunayan, kaya ko. Mga bank record na nagpapakita ng mga piking pirma sa mga loan document. Mga record ng wire transfer na nagpapatunay ng embezzlement. Mga nakarecord na pag-uusap sa telepono kung saan pareho ninyong pinag-usapan ang pagmamanipula sa ari-arian ng inyong ama habang siya ay naghihingalo sa ospital. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng sepharnowing. Si Martin Morales ay nakatingin sa mga dokumento na may nakakagulat na ekspresyon ng isang tao na napagtatanto na siya ay ganap na naloko. Clara, sabi ni Sixto, ang kanyang boses ay ngayon ay lantad na desperado. Tiyak na hindi mo pinaniniwalaan ang mga pagpapalsipikong ito. Tayo ay pamilya. Mahal ka namin. Pamilya, ulit ko. Ang paraan ng pagmamahal mo sa akin noong sinabi mo sa akin na ako ay magmamana ng 100,000 piso pagkatapos ng 22 taon ng kasal. Ang paraan ng pagmamahal mo sa akin noong binigyan mo ako ng 32 araw para humanap ng ibang matitirhan. Si Bianca, na tahimik hanggang ngayon, ay biglang nagsalita. Ito ay lahat lamang ay isang hindi pagkakaunawaan. Maaari nating ayusin ito. Maaari tayong gumawa ng mga pagbabago. Sa katunayan, pinutol ko, walang dapat ayusin. Ang tunay na kalooban, ang legal na nakatali ay nag-iiwan ng lahat sa akin. Ang desisyon kung ano, kung mayroon man, sina Sixto at Emilio ay mamamana ay ganap na sa akin. Inabot ko ang aking bag at kumuha ng isa pang dokumento. Ito ay isang gift deed na inihanda ko ngayong umaga. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong ibinigay mo sa akin. Nakuha ni Sixto ang dokumento at binasa ito ng mabilis. Ang kanyang mukha ay nagdaan sa pagkalito, pag-unawa at sa huli ay takot. Binibigyan mo kami ng bahay at ng villa, sabi ni Emilio ng dahan-dahan, ngunit kasama ang mga mortgage. Tama, magmamay-ari kayo ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.6 milyong piso na may kaakibat na mga utang na 2 milyong piso. Iyon ay mag-iiwan sa iyo ng 600,000 piso sa kawalan na tila angkop sa iyong mga kasalukuyang problema sa pananalapi. Hindi mo magagawa ito, sabi ni Sixto. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa kumbiksyon. Sa katunayan, kaya ko. Iyan mismo ang nilayon ni Ramon. Nais niyang harapin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga pinili. Sa wakas ay nakuha ni Martin Morales ang kanyang boses. Clara, ito ay lubhang hindi regular.
Marahil ay dapat tayong maglaan ng oras upang isaalang-alang ang lahat ng mga option. Hindi, sabi ko ng matatag. Napag-isipan ko na ang lahat. Sina Sixto at Emilio ay maaaring tanggapin ang kanilang mana ayon sa alok o maaari silang umalis na walang anuman. Iyon lamang ang kanilang mga option. At kung tumanggi tayo? Tanong ni Emilio. Sumagot si James David. Kung gayon, si Byuda Whittaker ay maghahabol ng mga legal na parusa para sa elder abuse, grand larceny at wire fraud. Ang ebidensya ay napakalaki. Pareho kayong maghahanap ng malaking panahon sa bilangguan. Ang katahimikan ay nagtagal sa kung ano ang naramdaman ng mga oras. Nakikita ko ang pag-iisip ni Sixto, sinusubukang humanap ng anggulo, isang paraan upang makipag-ayos o manipulahin ang sitwasyon. Si Emilio ay mukhang natalo lamang. Sa wakas, nagsalita si Sixto. Ano ang gusto mo mula sa amin? Gusto kong pirmahan mo ang mga papeles na tumatanggap ng mana gaya ng inaalok. Gusto kong sumang-ayon ka na huwag mo na akong kakontakin muli maliban kung ito ay sa pamamagitan ng mga abogado. At gusto kong maunawaan mo na ito ang pinili ng iyong ama para sa iyo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil pinilit mo ang kanyang kamay. Nagsimulang umiyak si Bianca. Ito ay sisira sa atin. Mawawala natin ang lahat. Dapat ninyong naisip iyon bago kayo magsimulang magnakaw mula sa inyong naghihingalong ama, sabi ko nang walang pakikiramay. Tumingala sa akin si Emilio na may isang bagay na maaaring paggalang. Talaga siyang nagplano ng lahat nito, bawat detalye. Ang iyong ama ay mas matalino kaysa sa alinman sa inyo ang kailanman nagbigay sa kanya ng kredito. Sa huli, pumirma sila. Wala silang pagpipilian. Ang alternatibo ay ang bilangguan. At kahit sa kanilang desperasyon, hindi pa sila ganap na handa na isugal iyon. Habang sila ay lumalabas sa conference room, si Sixto ay huminto sa pinto. Hindi pa ito tapos, Clara. Oo, tapos na, mahinahong sagot ko. Tapos na itong ganap. 3 buwan. Pagkatapos, ibinenta ko ang mga real estate na hindi kayang panatilihin ni Sixto at Emilio at lumipat sa isang kaakit-akit na cottage sa Baguio na nakatanaw sa karagatang Pasipiko. Ang cottage ay nagkakahalaga ng 6 milyong piso cash at nag-iwan pa rin sa akin ng mas maraming pera kaysa sa magugugol ko sa maraming buhay. Nakatanggap ako ng salita sa pamamagitan ng aking abogado na si Sixto ay nag-file ng bankruptcy at dumadalo sa court-mandated gambling addiction counseling. Si Emilio ay bumalik sa kanyang ina at nagtatrabaho bilang night manager sa isang hotel malapit sa airport. Nag-file ng divorce si Bianca at lumipat sa Cebu kasama ang kanyang kapatid. Minsan, karaniwan sa gabi kapag ang hamog ay bumababa mula sa karagatan, iisipin ko si Ramon at magtataka kung aaprubahan niya kung paano naganap ang lahat. Pagkatapos ay maaalala ko ang kanyang liham, ang kanyang maingat na pagpaplano, ang kanyang determinasyon na protektahan ako kahit pagkatapos ng kamatayan. Sa tingin ko ay nasiyahan siya ng husto. Ang cottage ay may kasamang magandang hardin na pinabayaan ng mga naunang may-ari. Ginugol ko ang aking mga araw sa pagbabalik nito sa buhay, pagtatanim ng mga rosas tulad ng mga itinanim namin ni Ramon ng magkasama, paglikha ng mga hardin ng damo at mga bulaklak na namumukadkad sa maingat na planadong paghahalili sa buong taon. Ito ay isang mapayapang trabaho, kasiya siya sa isang paraan na ang 22 taon ng pamamahala sa mga inaasahan ng ibang tao ay hindi kailanman naging. Sa unang pagkakataon sa aking buhay na nasa hustong gulang, wala akong sinumang pinagkakautangan ng loob kundi ang aking sarili. Sumali ako sa lokal na gardening club, kumuha ng watercolor classes sa community college, at kahit na nagboluntaryo sa animal shelter. Mga simpleng kasiyahan, ngunit naramdaman nila ang revolusyonaryo pagkatapos ng mga dekada ng paggamit ng aking buhay sa paglilingkod sa mga pangangailangan at kagustuhan ng iba. Isang hapon habang nagpuputol ng mga rosas sa aking hardin sa harap, isang batang babae ang huminto sa gate. Siya marahil ay 30 na may mabait na mga mata at isang nag-aalangan ng ngiti. Paumanhin, sabi niya. Ako si Maria David, anak ni James David.
Sinabi sa akin ni tatay na baka interesado ka sa ilang mga oportunidad na pagboboluntaryo. Inilagay ko ang aking pruning shears at lumakad papunta sa gate. Anong uri ng mga oportunidad? Nagtrabaho ako sa mga kababaihan na sinusubukang tumakas sa mga abusive na relasyon, financial abuse, emotional manipulation, mga ganitong bagay. Sinabi ni tatay na baka maintindihan mo ang kanilang pinagdadaanan. Naisip ko ang takot, nalilito na babae na ako ilang buwan lang ang nakalipas, kumbinsido na ako ay walang kapangyarihan at nakadepende sa mabuting kalooban ng mga taong hindi nagmamalasakit sa akin. Siguro, sabi ko. Ngumiti si Maria. Gusto mo bang marinig ang tungkol sa ginagawa natin? Habang nag-uusap kami, napagtanto ko na ang huling regalo ni Ramon sa akin ay hindi lamang ang seguridad sa pananalapi. Binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga. Ang kaalaman na ako ay mas malakas kaysa sa dati kong naisip, mas matalino kaysa sa inaakala ng sinuman, at may kakayahang protektahan ang aking sarili at ang iba na nangangailangan ng proteksyon. 2 buwan pagkatapos, itinatag ko ang Floyd Whitaker Foundation for Financial Justice na nagbibigay ng legal na suporta at edukasyon sa pananalapi para sa mga biktima ng family financial abuse. Hindi ito ang mana na inaasahan ni Sixto at Emilio na iwan, ngunit ito ang eksaktong mana na gusto ni Ramon. Ngayon, interesado ako tungkol sa iyo na nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa aking lugar? Nakaranas ka na ba ng katulad nito? Magkomento sa ibaba. At pansamantala, iiwan ko sa final screen ang 2 iba pang kwento na channel favorites at tiyak na magugulat sila sa iyo. Salamat sa panonood hanggang sa huli.